Akala ko, isang direktor ang pinapakain ko. Yun pala, isang tamad na sugarol na mas magaling pa sa aktor sa teleserye. Marco, habang nagtitiis ako sa kakarampot na ulam, nilulustay mo ang perang pambayad sa bahay ng mga magulang ko? At kayo, Mama Aurora, ang kapal ng mukha ninyong manggaslight habang ninanakawan ako. Tapos na ang pagiging dakilang tanga ni Elena. Ngayon, panoorin ninyo kung paano ko babawiin ang buhay na kinuha ninyo. Sino nga ba ang tunay na talunan sa huli? Siguraduhin mong hindi malalaman ng asawa mong mahigit 1 taon ka nang walang trabaho, Marco. Baka tumigil sa pag-abot ng pera ang babaeng yan kapag nalaman niyang niloloko mo lang siya. Ang boses ni Doña Aurora ay pumailan lang sa loob ng saradong silid, matalim at walang bakas ng pag-aalinlangan. Kasunod nito ang isang mahinang tawa mula kay Marco, ang asawa ni Elena, sa loob ng 10 taon. Huwag kayong mag-alala, Ma. Masyadong bilib sa akin si Elena. Akala niya ay abala ako sa pagiging direktor sa kumpanya. Pero ang totoo, mas masarap palang magbabad sa kasino habang siya ang nagpapakapagod sa pagtatrabaho. Ang mahalaga, nakuha natin ang pirma niya sa mga dokumento kagabi. Ligtas na ang utang ko sa bangko. Sa labas ng pinto, nanigas ang buong katawan ni Elena. Hawak-hawak niya ang isang supot ng mainit pang pancit gisado at paboritong kakanin ni Marco. Kararating lang niya mula sa 4 na oras na overtime sa opisina at sa kabila ng pagod, may ngiti siya sa mga labi dahil anibersaryo nila. Ang telang binili niya para sa bagong kurtina ng bahay ay nakasabit pa sa kanyang balikat. Isang munting luho na pinag-ipunan niya ng 3 buwan para lamang maging maayos ang kanilang tahanan. Ngunit ang bawat salitang lumabas sa bibig ng mag-ina ay parang mga bubog na pilit isinusaksak sa kanyang pandinig. Ang init ng pagkain sa kanyang kamay ay tila naging yelo na nagpamanhid sa kanyang mga daliri. Hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagluwag ng kanyang pagkakahawak sa supot. Wala siyang narinig na ingay nang lumapat ito sa sahig. Tanging ang dahan-dahang pagkalat ng sabaw sa mamahaling tiles na siya rin ang nagbayad. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Mahapdi at hindi siya makahinga. Ang tibok ng kanyang puso ay naging marahas. Tila isang bilanggo na pilit winawasak ang kanyang dibdib upang makatakas sa hapdi. Ang kanyang mga paningin ay lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa biglang pagdilim ng kanyang pananampalataya sa lalaking ipinangako niyang mamahalin habang buhay. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Walang anumang tunog ang nalikha ng bisagra, tila nakikisama sa bigat ng atmosfera. Doon, sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang mga nagkalat na resibo ng sugal at mga demand letter mula sa bangko na may pulang marka. Ngunit ang mas masakit, nakita niya ang isang pamilyar na asul na folder, ang dokumento ng bahay ng kanyang mga magulang na matagal na niyang iniingatan. Lumingon si Marco at Aurora. Walang bakas ng pagsisisi sa kanilang mga mukha. Sa halip na humingi ng tawad, itinuwid ni Aurora ang kanyang upo at tinitigan si Elena ng may halong pagmamataas. Ang tingin ni Marco ay lumihis, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa inis na nahuli siya sa kanyang pagpapanggap. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Elena ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng pag-asa ay naramdaman niyang naging isang malamig at mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking pinagsilbihan niya, pinakain at pinaniwalaan habang unti-unti pala nitong ninanakaw ang kanyang kinabukasan. 10 taon, ang bulong ni Elena sa sarili, ang boses ay basag at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. 10 taon akong nagbulag-bulagan sa pag-aakalang ang pag-ibig ay sapat na para sa isang pamilya. Pero paano ko mamahalin ang isang taong matagal na palang patay sa likod ng maskarang ito?
Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid, isang larawan ng pagkawasak na unti-unting namumuo bilang isang tahimik na bagyo. Ang tanong na naiiwan sa kanyang isipan ay hindi kung paano siya magpapatuloy, kundi kung may natira pa ba sa Elena na dating marunong magmahal, o kung ang tanging natitira na lamang ay ang abo ng isang pusong tinupok ng kataksilan. Ano ba ang tinitingin-tingin mo riyan, Elena? Parang nakakita ka naman ng multo. Kung sana ay mas inasikaso mo ang asawa mo, hindi siya magkakaganyan. Ang boses ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan ng silid, puno ng lason at panunumbat. Hindi man lang siya tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Sa halip, kinuha niya ang kanyang abaniko at marahang nagpaypay. Tila ba ang balitang narinig ni Elena ay isang maliit na bagay lamang na hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Lumingon si Elena kay Marco, naghahanap ng kahit kaunting paliwanag, kahit isang bakas ng pagsisisi. Ngunit ang kanyang asawa ay nanatiling nakatitig sa sahig. Ang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang mamahaling jacket. Isang jacket na si Elena rin ang bumili noong nakaraang buwan dahil akala niya ay kailangan ito ni Marco sa isang business meeting. Asikasuhin? Ang mahinang tugon ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Ma, mahigit 1 taon ko siyang tinustusan. Nag-overtime ako gabi-gabi. Halos hindi na ako kumakain para lang may maibigay sa inyo. Dahil sabi niyo ay kailangan ni Marco ng puhunan para sa kanyang mga proyekto. Tapos sasabihin niyo na, kasalanan ko? Tumayo si Doña Aurora. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng marahang kalansing sa sahig. Lumapit siya kay Elena at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Iyan ang problema sa'yo, Elena. Masyado kang nakatuon sa pera. Masyado kang career-oriented kaya siguro nawalan ng gana ang anak ko sa bahay na ito. Isang lalaki si Marco. Kailangan niya ng suporta, hindi ng isang asawang palaging pagod at mukhang stressed. Kung mas naging malambing ka sana, baka hindi siya naghahanap ng aliw sa labas. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa mga bukas na sugat sa puso ni Elena. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang gaslighting ng kanyang biyenan ay tila isang madilim na ulap na pilit nilalamon ang kanyang katinuan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano naging kasalanan ng isang taong nagtatrabaho ang katamaran ng isang taong nagsusugal. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nakulong sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang lumakad si Elena patungo sa lamesa ni Marco. Ang lamesang laging bawal pakialaman dahil nandoon daw ang mga importanteng dokumento ng kumpanya. Sa harap ng gulat na mga mata ni Marco, marahas na hinila ni Elena ang drawer na laging nakakunci. Sa lakas ng kanyang pagkakahila, ang kahoy ay lumikha ng isang matalim na tunog bago tuluyang bumukas. Doon, bumuhos ang katotohanan. Hindi mga plano ng gusali o kontrata ng mga kliyente ang laman nito. Sa halip, bumagsak sa sahig ang tumpok-tumpok na demand letter mula sa iba't ibang bangko, mga sulat mula sa mga credit card company na may markang final notice at mga resibo ng pagsasangla ng mga alahas. Nakita rin ni Elena ang mga litrato ni Marco sa loob ng kasino, kasama ang ilang mga taong mukhang mapanganib. Dinampot ni Elena ang isang pirasong papel na nasa ibabaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang halaga ng utang, mahigit 2 milyong piso. At ang mas masakit, nakalakip doon ang titulo ng bahay ng kanyang mga magulang, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw, na ngayon ay nakapangalan na sa isang loan shark bilang collateral. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot at mahirap lang hapin. Ang mga piraso ng papel sa sahig ay tila mga labi ng isang pagsabog na winasak ang huling 10 taon ng kanyang buhay. Tumingin si Elena kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungang hindi mabigkas ng kanyang bibig. Bakit, Marco?
tanging naibulalas niya. Bakit pati ang bahay ni na Papa? Hindi pa rin sumasagot si Marco. Ngunit si Doña Aurora ay muling sumingit. Ang boses ay puno ng pagkairita. Huwag kang mag-eskandalo, Elena. Utang na loob mo sa pamilyang ito na tinanggap ka namin kahit wala kang dalang yaman nung ikinasal kayo. Maliit na sakripisyo lang yan para sa anak ko. Mababayaran din yan kapag nakabalik na si Marco sa swerte. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang matalim na tunog ng pag-vibrate ng cellphone ang narinig mula sa ibabaw ng lamesa. Isang unregistered number ang tumatawag. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, sinagot ni Elena ang tawag. Hello, Mr. Castillo? Ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya, formal ngunit malamig. Gusto ko lang ipaalala na mayroon na lamang kayong 7 araw bago namin tuluyang ilit ang inyong ari-arian. Kung hindi nyo mababayaran ang buong halaga sa loob ng 1 linggo, asahan ninyong darating ang sheriff para palayasin ang sino mang nakatira sa bahay na yan. Wala na itong extension. 7 araw. 1 linggo para sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ibinalaba ni Elena ang telepono sa lamesa. Tumingin siya sa kanyang biyenan at sa kanyang asawa, na ngayon ay parehong nakatitig sa kanya. Ang katahimikan sa silid ay tila isang dambuhalang hayop na handang lumamon sa kanya. Paano niya nagawang magtiwala sa mga taong ang tanging alam ay kumuha ng kumuha hanggang sa wala nang matira? Sa likod ng kanyang mga mata, isang apoy na hindi pa niya kailanman naramdaman ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hinaluan ng puot at matinding pagnanais na mabuhay. 7 araw. Ang bulong ni Elena, ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan. Sa loob ng 7 araw, kailangang magdesisyon ang tadhana kung sino ang tunay na mawawala ng tahanan. Ang gabi ay lumalim, ngunit ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal kay Elena. Pumasok siya sa kanilang kwarto, hindi upang matulog, kundi upang umiwas sa mapanuring mga mata ni Doña Aurora. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, nanginginig at malamig. Elena, love, pakinggan mo ako. Ang boses ni Marco ay narinig niya mula sa pinto. Pumasok ang kanyang asawa, ang mukha ay bakas ng pekeng pag-aalala. Lumapit ito at tinangkang hawakan ang kanyang balikat. Ginawa ko lang naman yun para sa atin. Akala ko, kapag nanalo ako sa kasino, mababayaran ko lahat ng utang natin at makakapagbakasyon tayo sa abroad. Nagkamali lang ako ng taya. Dahan-dahang inalis ni Elena ang kamay ni Marco. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Ang kanyang galit ay hindi na apoy na naglalaboy, kundi isang malalim at madilim na karagatan. Gusto ko munang mapag-isa, Marco. Pagod ako. Ang tanging nasabi niya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dingding. Nagulat si Marco sa kanyang reaksyon. Inasahan nito ang isang madamdaming komprontasyon, ngunit ang katahimikan ni Elena ay mas nakakabahala. Gayunpaman, dahil sa kanyang likas na kampante, inisip ni Marco na kailangan lang ng panahon ng kanyang asawa para lumambot muli. Lumabas siya ng kwarto, kampanteng babalik ang lahat sa dati dahil alam niyang mahal siya ni Elena. Paglabas ni Marco, dahan-dahang tumayo si Elena. Lumakad siya patungo sa bintana at tiningnan ang madilim na kalangitan. Doon, sa gitna ng kadiliman, nagsimulang mabuo ang isang plano. Alam niyang hindi niya makukuha ang katarungan kung dadaanin niya sa bugso ng damdamin. Kailangan niyang maging matalino, kailangan niyang maging mas mapagmatsyag kaysa sa kanila. Makalipas ang 1 oras, lumabas si Elena ng kwarto upang kumuha ng tubig. Natigilan siya nang marinig ang tawanan mula sa kusina. Sa gitna ng lamesa ay may 3 dambuhalang kahon ng mamahaling pizza at mga bote ng soda. Ang amoy ng tinunaw na keso at maalat na pepperoni
ay humahalo sa hangin. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng saya. Ngunit ngayon ay tila amoy ng pagkabulok. Buti na lang at hindi nakuha ni Elena ang credit card na ito sa wallet mo kanina. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng katuwaan habang mabilis na ngumunguya. Ang sarap talaga nitong seafood supreme. Hayaan mo na. Yung asawa mo sa loob, mapapagod din yun sa pag-i-emote. Ang mahalaga, busog tayo. Pinanood sila ni Elena mula sa dilim ng pasilyo. Nakita niya si Marco na tumatawa rin habang nilalagyan ng hot sauce ang kanyang pagkain. Gamit ang pera mula sa credit card ni Elena, ang card na dapat ay pambayad sa kuryente at tubig sa susunod na buwan. Dahan-dahang bumalik si Elena sa kusina nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Kumuha siya ng isang platitong may lamang malamig na kanin mula sa rice cooker, mga tirang kanin mula sa tanghalian na hindi na pinansin ng mag-ina. Naupo siya sa isang sulok ng lababo, malayo sa kanila. Ang bawat subo ni Elena ng malamig na kanin ay parang paglunok ng maliliit na bato. Matigas, walang lasa, at bumabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat tawa ni na Marco at Aurora ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Pinanood niya ang bawat galaw nila. Itinatatak sa kanyang isipan ang bawat detalye ng kanilang kawalang hiyaan. Ito ang kanyang golden moment ng pagtitiis. Ang sandaling tinanggap niya na ang pamilyang pinrotektahan na niya ay ang mismong pamilyang hihila sa kanya sa impyerno. Nang matapos ang mag-ina at pumasok na sa kanilang silid, mabilis na kumilos si Elena. Pumasok siya sa laundry area kung saan ang amoy ng sabon at basang damit ay nagbibigay sa kanya ng kaunting pakiramdam ng seguridad. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na itinago niya sa ilalim ng mga labada. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinidiyal ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Sofia, ang bulong ni Elena nang sagutin ang tawag. Si Elena ito. Kailangan ko ng tulong mo. Attorney, kailangan kong malaman. Paano ko mababawi ang lahat ng nawala sa akin sa loob ng 7 araw? Ang boses ni Sofia sa kabilang linya ay puno ng gulat, ngunit may kasamang determinasyon. Elena, Diyos ko, anong nangyari? Mahirap ang hinihingi mo kung may pirma mo ang mga dokumento, pero hindi imposible. Meron ka bang ebidensya na pinilit ka o niloko? Napatingin si Elena sa madilim na sala. Wala pa sa ngayon, Sofia, pero gagawin ko ang lahat para mahanap yun. Kahit magpanggap akong tanga sa harap nila, gagawin ko. Mag-ingat ka, Elena, babala ni Sofia. Kapag nalaman nilang may balak ka, baka mas lalo ka nilang idiin. Ibinaba ni Elena ang telepono. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig. Sa kanyang bulsa, may nakapa siyang isang maliit at matigas na bagay. Nang ilabas niya ito, nakita niya ang isang susi na may kakaibang disenyo. Isang susi na nahulog mula sa jacket ni Marco nang hilahin niya ang drawer kanina. Hindi niya alam kung para saan ang susing ito, ngunit alam niyang ito ang susi sa isang pintong hindi pa niya nabubuksan. Kinabukasan, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kusina ay tila isang pangungutya sa madilim na nararamdaman ni Elena. Maaga siyang nagising, hindi dahil sa masipag siya, kundi dahil hindi siya dinalaw ng antok sa buong magdamag. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, isang patunay ng mga luhang pilit niyang itinago sa ilalim ng unan upang hindi marinig ng asawang mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Dahil wala nang pambili ng masarap na almusal, lumabas si Elena para bumili ng pandesal sa kanto. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat. Ngunit ang ginaw na nanunuot sa kanyang puso ay mas matindi pa. Habang pabalik na siya, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa kabilang bahay. Elena! Hoy, Elena, sandali lang. Si Tita Baby iyon.
Ang kapitbahay nilang matagal na ring naninirahan sa lugar na yon. Kilala si Tita Baby bilang reyna ng mga balita sa barangay, isang marites kung tawagin ng mga kabataan. Ngunit sa kabila ng pagiging hantungan ng tsismis, alam ni Elena na may gintong puso ang matanda. Humahangos itong lumapit, bitbit ang isang baso ng kape at ang kanyang cellphone na tila may mahalagang ipapakita. Elena, kanina pa kita inaabangan. Kagabi ko pa gustong tumawag pero natatakot ako baka kasama mo si Marco. Ang mahinang sabi ni Tita Baby, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang palingon-lingon sa paligid. Bakit po, Tita Baby? May problema po ba? Tanong ni Elena. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Huminga ng malalim ang matanda at inilabas ang kanyang cellphone. Alam mo, hindi sa nakikialam ako sa buhay niyo. Pero bilang itinuturing na kitang anak, hindi ko kayang makitang niloloko ka. Noong Martes, habang sinasabi ni Marco sa'yo, napupunta siya sa isang job interview sa Makati, nakita siya ng pamangkin ko. Ipinakita ni Tita Baby ang isang litrato sa screen. Ang larawan ay bahagyang malabo, ngunit malinaw na si Marco ang lalaking nasa gitna. Hindi siya nasa isang opisina at hindi siya nakasuot ng barong o suit. Nakasuot siya ng isang lumang t-shirt at tila seryosong-seryoso ang muka habang may hawak na perang tila itataya. Sa likod niya ay makikita ang mga rehas at ang maingay na kapaligiran ng isang sabungan. Nasa sabungan siya, Elena. Mula umaga hanggang hapon, doon siya nagbabad. Sabi ng pamangkin ko, malaki raw ang natalo sa kanya nung araw na yan. Ang paliwanag ni Tita Baby. Naramdaman ni Elena ang biglang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang araw na tinutukoy ni Tita Baby ay ang araw na nag-absent siya sa trabaho para lamang ipagluto si Marco ng espesyal na baon para sa interview nito. Ang bawat sentimo na ibinigay niya para sa pamasahe at panggastos sa labas ay napunta lamang sa pagsusugal. Ngunit hindi doon natapos ang gulat ni Elena. Habang pinagmamasdan niyang mabuti ang litrato, napansin niya ang isang babaeng nakatayo sa tabi ni Marco. Ang babae ay nakasuot ng pulang damit, medyo bata pa kaysa sa kanya, at may hawak na payong na nakatabon sa kanilang dalawa. Ang kamay ng babae ay nakahawak sa braso ni Marco sa isang paraang hindi mo gagawin sa isang estranghero. Sino? Sino ang babaeng ito, Tita Baby? Ang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Umiling si Tita Baby. Iyan nga ang itatanong ko sa'yo. Hindi ko siya kilala rito sa atin. Pero ayon sa nakakita, parang pamilyar na pamilyar sila sa isa't isa. Sila ang magkasamang dumating at umalis sa sabungan gamit ang isang kotseng kulay pilak. Ang kotseng kulay pilak. Naalala ni Elena na minsan na niyang nakita ang kotseng yon na nakaparada malapit sa kanto nila. Ngunit inakala niyang sa isa lang sa mga bisita ng kanilang kapitbahay iyon. Salamat po, Tita Baby. Salamat sa pagsasabi sa akin. Ang tanging nasabi ni Elena bago mabilis na naglakad palayo. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang pagtataksil sa pera ay masakit. Ang pagtataksil sa tiwala ay nakamamatay. Ngunit ang makita ang asawa mong may kasamang ibang babae habang ikaw ay nagpapakamatay sa trabaho ay isang uri ng paglapastangan na hindi niya kayang patawarin. Pagdating sa tapat ng kanilang gate, pinunasan ni Elena ang kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang sarili at pilit na ibinalik ang maskara ng isang masunuring asawa. Pumasok siya sa loob at nakita si Marco na nakaupo sa sofa. Nagbabasa ng dyaryo na tila ba wala siyang itinatagong anumang bahid ng dumi. Ang tagal mo naman, Elena. Gutom na ako, nasaan ang pandesal? Ang reklamo ni Marco nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Inilapag ni Elena ang supot ng tinapay sa lamesa nang hindi nagsasalita. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa babaeng nakapula sa litrato. Sino ang babaeng iyon? Siya ba ang dahilan kung bakit naglaho ang lahat ng kanilang ipon? O siya ba ang kasabwat ni Marco sa paghila sa kanya sa ilalim ng lupa?
Habang tinitingnan ni Elena si Marco na masayang kumakain, isang matinding determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na lang ito tungkol sa bahay o sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang pagkatao. Kailangan niyang malaman kung sino ang babaeng iyon at kung hanggang saan ang kayang gawin ni Marco para lamang protektahan ang kanyang mga kasinungalingan. Ang unang liwanag ng katotohanan ay sumilip na at sa loob ng susunod na 6 na araw, titiyakin ni Elena na ang buong katotohanan ay magliliyab hanggang sa wala nang matirang maskara. Huwag kang masyadong madamot, Elena. Alahas lang yan, hindi yan makakain. Ang mahalaga ay nakatulong ka sa asawa mo. Ang mga salitang iyon ni Doña Aurora ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Elena. Nakatayo si Elena sa harap ng kanyang luma at kupas na jewelry box na nakapatong sa ibabaw ng tokador. Ang velvet na sapin nito ay bakante. Wala na ang gintong kwintas na may pendant na krus. Ang tanging pamanang iniwan sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Kanina lamang, habang nililinis ni Elena ang kanilang kwarto, naramdaman niya ang matinding pangungulila sa kanyang magulang. Gusto niya sanang isuot ang kwintas, hawakan ang malamig na ginto nito, at humingi ng lakas ng loob para sa mga darating na araw. Ngunit sa halip na aliw, kawalan ang sumalubong sa kanya. Ma, hindi lang basta alahas iyon. Ang panginginig ng boses ni Elena ay hindi na niya mapigilan. Iyon na lang ang natitirang alaala ko kay nanay. Pinagtrabahuhan niya iyon ng maraming taon sa ibang bansa para lang may maipamana sa akin. Bakit niyo kinuha ng walang paalam? Lumapit si Doña Aurora sa kanya. Bitbit ang isang baso ng juice na tila ba naglalakad lang siya sa isang parke. Walang bakas ng hiya o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ma'am, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Ano ba ang ipinaglalaban mo? Isinangla ko lang naman dahil kailangan na ni Marco ng pambayad sa interes ng utang niya. Kung hindi ko yon ginawa, baka pati ang mga gamit dito sa loob ay kinuha na ng mga naniningil. Dapat ka pa ngang magpasalamat dahil gumagawa ako ng paraan para hindi kayo mapahiya sa mga kapitbahay. Naramdaman ni Elena ang marahas na pagpintig ng kanyang sentido. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pasensya. Magpasalamat? Ma, ninakawan niyo ako. Pag-aari ko yon. Hindi niyo pwedeng pakialaman ang mga gamit ko para lang pagtakpan ang mga pagkakamali ng anak niyo. Dito na nagbago ang timpla ng mukha ni Aurora. Inilapag niya ang baso sa lamesa ng may puwersa, sapat na para tumilamsik ang ilang patak ng juice sa mga kamay ni Elena. Makinig ka sa akin, Elena. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, lahat ng sayo ay sa amin na rin. Iyan ang konsepto ng pamilya. At huwag mong kalilimutan, utang na loob mo sa amin ang pagiging bahagi ng angkan ng mga Kastilyo. Kung hindi dahil kay Marco, nanatili ka sanang katulong sa probinsya niyo. Isang kwintas lang, iiyakan mo. Napakaliit mo talagang mag-isip. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Elena ang kanyang biyenan. Nakita niya ang isang dambuhalang pader ng kayabangan at kawalang puso. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa paligid ng silid. Isang silid na puno ng mga gamit na siya ang nagpundar. Ngunit tila wala siyang karapatan sa kahit ano. Dahan-dahang lumabas si Elena sa kwarto at tumuloy sa kusina. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang punasan ng counter. Kahit na malinis naman ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang golden moment ng hapis, ang pagkilala na ang mga taong tinuring niyang pamilya ay itinuturing siyang isang kagamitan lamang na maaaring nakawan at bastusin. Ang alaala ng kanyang ina na simbolo ng sakripisyo ay ginamit lamang para tustusan ang bisyo ng isang lalaking walang paninindigan. Habang nagpupunas, narinig ni Elena ang marahang yabag ni Marco na papasok sa kusina. Akala niya ay hihingi ito ng paumanhin
para sa ginawa ng kanyang ina. Ngunit ang narinig niya ay mas masakit pa kaysa sa katahimikan. "Love, huwag ka nang magalit kay mama," ang sabi ni Marco habang kumuha ng tubig sa dispenser. "Mababayaran din natin yun kapag nanalo na ako sa susunod na laro. Isipin mo na lang, investment yun para sa swerte natin." Tinigilan ni Elena ang kanyang ginagawa. Hindi siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa basang-basahan sa kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang pighati, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ang pangalan ng loan shark na naririnig niya sa telepono kanina. "Marco?" Ang mahinang tawag ni Elena. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Sino si Gina?" Nabitawan ni Marco ang baso. Ang tunog ng pagtama nito sa counter ay tila isang babala. Ang katahimikan na sumunod ay naging mabigat at puno ng tensyon. Lumingon si Elena at nakita ang biglang pagputla ng mukha ng kanyang asawa. Paano mo nalaman ang pangalan niya?" Ang nauutal na tanong ni Marco. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakatitig sa asawa. Ang pangalang Gina ay hindi lamang basta pangalan ng isang loan shark. Ito ang pangalang nakita niya sa isang lihim na mensahe sa cellphone ni Marco na hindi sinasadyang nabuksan noong isang gabi. Sino nga ba talaga si Gina? At ano pa ang kayang isakripisyo ni na Marco at Aurora para lamang mapanatili ang kanilang mga kasinungalingan? Ang pinakamasakit na uri ng pagnanakaw ay hindi ang pagkuha ng pera, kundi ang pag-agaw sa iyong sariling pangalan upang gamitin sa kasamaan. Habang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan at ang tanging naririnig na lamang ay ang malalim at kampanting paghinga ni Marco sa kanyang tabi. Si Elena ay nananatiling gising. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Binibilang ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat kilos niya ay maingat. Tila isang anino na ayaw gambalain ng gabi. Lumabas siya ng kwarto at tumuloy sa maliit na mesa sa sulok ng sala kung saan nakalagay ang kanyang lumang laptop. Sa bawat marahang pagpindot niya sa keyboard, ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang mukha, nagpapakita ng mga linyang dulot ng pagod at puyat. Binuksan niya ang isang nakatagong folder. Doon, nagsimulang mag-audit si Elena. Hindi na siya ang asawang nagbubulag-bulagan. Siya na ngayon ang accountant na bawat sentimo ay binibilang. Inisa-isa niya ang kanyang mga bank statement mula noong nakaraang taon. Sa bawat nakikita niyang withdrawal na hindi niya ginawa, ang kanyang puso ay tila pinipiga. Mahigit 800,000 piso ang nawala sa kanilang joint account. Perang dapat ay para sa kolehiyo ng kanilang magiging anak at pondo. Para sa pagpapagamot sana ng kanyang namayapang ama. Ngunit ang rurok ng kanyang sakit ay nangyari nang buksan niya ang scanned copy ng loan document para sa bahay ng kanyang mga magulang. Inilapit ni Elena ang kanyang mukha sa screen, ang kanyang hininga ay huminto. Doon, sa ilalim ng pangalan niya, ay may isang pirma. Mukhang pamilyar ang kurba ng mga titik. Mukhang kopyang-kopya ang kanyang stroke. Ngunit alam ni Elena ang sarili niyang kamay. Peke. Ang bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig sa katahimikan. "Pinirsa mo ang pangalan ko, Marco." Ang katotohanan ito ay mas matindi pa sa anumang sampal. Hindi lamang siya ninakawan ng pera, ninakawan siya ng pagkatao. Ginamit ang kanyang pangalan para wasakin ang huling alaala ng kanyang mga magulang. Naramdaman niya ang init ng mga luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Pumatak ito sa kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kanyang tatay bago ito bawian ng buhay habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. "Elena, anak, ang bahay na ito, ang bunga ng dugo at pawis ko. Huwag mong hahayaang mawala ito dahil dito nakatanim ang ating ugat," ang sabi ng kanyang ama. Nanginig ang balikat ni Elena.
Kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang mga magulang na nakatago sa loob ng kanyang planner. Hinaplos niya ang salamin ng frame, pilit na pinupunasan ng kanyang mga luha upang makita ng malinaw ang kanilang mga ngiti. Patawad, tay. Patawad, nay. Ang pagsusumamo niya sa hangin. Pinatuloy ko ang mga anay sa bahay na itinayo niyo. Naging mahina ako dahil akala ko ang pagpapasensya ay tanda ng pagmamahal. Pero pangako, babawiin ko ang lahat. Hindi ko hahayaang sa kalsada pulutin ang dangal niyo. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng pagtanggap sa sariling pagkakamali at ang pag-usbong ng isang bagong determinasyon. Ang bawat pagtulo ng kanyang luha ay naging kasing tigas ng bakal. Muli siyang bumalik sa paggawa ng kanyang spreadsheet. Inilista niya ang bawat petsa, bawat halaga, at bawat kasinungalingan. Gagawa siya ng isang audit trail na hindi matatakasan ni Marco at Aurora. Sa bawat cell na pinupunan niya, tila nagtatayo siya ng isang kuta na magpoprotekta sa kanya sa huli. Bago matapos ang gabi, naalala ni Elena ang susing nakuha niya mula sa jacket ni Marco. Kinuha niya ito sa loob ng kanyang bag. Tiningnan niya ang paligid ng sala. Saan kaya ito para? Lumakad siya patungo sa cabinet sa ilalim ng hagdan kung saan nakatago ang mga lumang gamit ni Marco. Sinubukan niya ang susi sa isang maliit na steel box na laging nakatago sa pinakasulok. Ang marahang pag-ikot ng susi sa loob ng kandado ay nagbigay ng isang tuyong tunog. Tanda na bumukas ang lock. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang takip ng box. Sa loob nito, nakita niya ang isang maliit na notebook na kulay itim at isang makapal na bundle ng mga resibo mula sa isang pawn shop. Hindi lang ang kanyang kwintas ang nandoon, kundi marami pang ibang alahas na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang nakasulat sa unang pahina ng itim na notebook, Gina's Shares, Weekly Remittance. Sino si Gina sa buhay ni Marco? At bakit kailangang bigyan siya ng bahagi sa bawat nakukuha ni Marco at Aurora? Ang pagtitiwala ay parang isang kristal na kapag nabasag, ang bawat piraso nito ay nagiging matalim na kutsilyong sumusugat sa taong pilit itong binubuo. Ito ang tanging nasa isip ni Elena habang nakatanaw mula sa likod ng isang malagong puno ng santol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag, sapat na para mamuti ang kanyang mga daliring nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot. Sinundan niya si Marco. Nagpanggap siyang papasok sa trabaho, ngunit pagliko ng asawa sa kanto, mabilis siyang sumakay sa isang tricycle upang hindi ito mawala sa kanyang paningin. Huminto ang sasakyan ni Marco sa isang abandonadong bodega sa dulo ng bayan, malayo sa mga mata ng mga kakilala. Mula sa isang pilak na kotse, lumabas ang babaeng nakita niya sa litrato ni Tita Baby. Nakasuot ito ng itim na dress, may suot na malaking salamin, at bawat kilos nito ay nagpapakita ng awtoridad at panganib. Ito si Gina. Sa bawat hakbang ni Elena papalapit, ang kabog ng kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Nagtago siya sa likod ng mga lumang drum ng langis, sapat na distansya upang marinig ang kanilang usapan sa gitna ng katahimikan ng paligid. Gina, please, bigyan mo pa ako ng 3 araw. Hindi pa sapat ang nakuha ko mula sa asawa ko. Ang boses ni Marco ay nanginginig. Malayo sa mapagmataas na tono nito kapag kaharap ang kanyang asawa. Naisangla na ni Mama ang lahat ng alahas ni Elena. Konting panahon na lang, maibibigay ko na ang buong halaga. Isang malamig at tuyong tawa ang isinagot ng babae. Lumapit si Gina kay Marco at marahas na hinawakan ang baba nito. 3 araw? Marco, 6 na buwan na kitang pinagbibigyan dahil sa friendship natin. Pero ang boss ko, hindi na natutuwa. Alam mo ba kung ano ang ginagawa namin sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang sa amin? Alam ko. Ang pagsusumamo ni Marco, halos lumuhod na ito sa harap ng babae.
Ibebenta ko ang bahay. May pirma na ni Elena ang mga dokumento. Hintayin lang natin ang release ng pera mula sa buyer. Siguraduhin mo lang, ang banta ni Gina, ang boses ay naging kasing talim ng labaha. Dahil kung hindi, hindi lang ang bahay niyo ang kukunin namin. Baka pati ang buhay mo o ang buhay ng asawa mong utu-uto ay maging kabayaran. Mas madaling makuha ang insurance money kapag wala na ang may-ari, hindi ba? Naramdaman ni Elena ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang mundong kinatatayuan niya ay tila gumuho ng tuluyan. Hindi lang pala pera ang ninakaw sa kanya. Itinataya na rin ni Marco ang kanyang buhay para lamang isalba ang sariling balat. Ang lalaking pinangakuan niyang makakasama hanggang sa huling hininga ay ang mismong tao na naghihintay sa kanyang kamatayan para lamang makabayad sa utang sa sugal. Ang bawat salitang binitawan ni Gina ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Elena. Nais niyang sumigaw, nais niyang lumabas at sampalin si Marco hanggang sa magising ito sa katotohanan. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging semento. Nanatili siyang nakakubli, yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy, bumabagsak sa tuyot na lupa na tila ba nakikiramay sa kanyang pighati. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mabilis na pag-alis ng pilak na kotse. Nakita niya si Marco na naiwang mag-isa, nakasandal sa pader at tila hirap na hirap huminga. Walang bahid ng pag-ibig ang natira sa puso ni Elena. Tanging isang malamig na determinasyon ang pumalit sa dating init ng kanyang pagmamahal. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat tunog ng kanyang hakbang sa tuyong dahon ay tila isang paalam sa nakaraan. Sa kanyang paglalakad palayo sa bodega, isang pangalan ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Sofia. Kailangan niyang makausap ang kanyang kaibigang abogado. Hindi na ito tungkol sa pag-save ng marriage. Ito ay tungkol sa survival. Pagdating sa kanto, sumakay si Elena sa unang jeepney na dumaan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta malayo sa bodegang yon. Malayo sa lalaking itinuring niyang mundo na ngayon ay handang pumatay sa kanya. 7 araw. Ang bulong ni Elena sa sarili habang nakatingin sa labas ng bumubulusok na sasakyan. 7 araw para baligtarin ang tadhana. 7 araw para ipakita sa kanila na ang isang asawang marunong magmahal ay mas mapanganib kapag natuto ng lumaban. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Kung nagagawa ni Marco na itaya ang kanyang buhay, ano pa ang kayang gawin ni Doña Aurora kapag nalaman nitong alam na ni Elena ang lahat? At sino pa ang kasabwat nila sa likod ng mga pekeng dokumentong yon? Elena, pumasok ka. Tila huling sandali ko na ito. Parang hindi ko na yata aabutan ng bukas. Ang boses ni Doña Aurora ay mahina, gumaralgal, at puno ng tila tunay na paghihirap. Pagpasok ni Elena sa bahay mula sa kanyang lihim na pagmamanman sa bodega, ang bumungad sa kanya ay isang eksenang pang-best actress sa isang hapon na teleserye. Nakahiga si Aurora sa sofa, may basang bimpo sa noo, at ang kanyang mukha ay pinutla ng makapal na pulbo. Si Marco naman ay nakaluhod sa tabi nito, hawak-hawak ang kamay ng ina, habang kunwaring nagpupunas ng luha. Ano ang nangyari? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay patag. Walang emosyon. Ngunit sa loob niya ay may nagngangalit na bagyo. Pinanood niya ang 2 taong ito. Ang isa ay handang itaya ang kanyang buhay sa loan shark at ang isa naman ay handang gamitin ang kamatayan bilang armas ng panloloko. Ang puso ni Mama, Elena, ang sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng panginginig. Bigla siyang inatake kanina habang wala ka. Sabi ng doktor na kinausap ko sa telepono, kailangan siyang madala sa ospital para sa isang emergency procedure. Pero alam mo naman ang lagay natin. Wala tayong sapat na pondo. Naupo si Elena sa dulo ng sofa. Dahan-dahan niyang kinuha ang bimpo sa noo ni Aurora at muling binasa ito sa palanggana.
Sa bawat haplos niya sa noo ng biyenan, ramdam niya ang panlalamig ng kanyang sariling budhi. Ito ang kanyang golden moment ng pait. Ang pag-aalaga sa taong alam mong kasalukuyan kang sinasaksak sa likod. Magkano ang kailangan, Marco? Tanong ni Elena habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa. 50,000, Elena. Mabilis na sagot ni Aurora. Biglang lumakas ang boses bago muling nagkunwaring hapo. 50,000 para sa deposit at sa mga gamot. Alam kong may naitatabi ka pang emergency fund para sa pagpaparenovate sana ng bahay ni na papa mo. Ibigay mo na sa amin, anak. Buhay ko ang nakataya rito. Ito ba ang isusukli mo sa lahat ng pag-aaruga ko sa inyo? Nais matawa ni Elena sa gitna ng kanyang pighati. Alam niya ang katotohanan. Ang 50,000 ay hindi para sa operasyon sa puso, kundi para sa interest na hinihingi ni Gina. Ang pag-aaruga na binabanggit ni Aurora ay walang iba kundi ang pag-ubos sa kanyang lakas, pera at dangal sa loob ng 10 taon. Ma, iyon na lang ang natitirang pera ko, ang mahinang sabi ni Elena. Pilit na pinatutunog na siya ay nag-aalangan. Pambayad ko yun sa huling amortization ng bahay ni na papa para hindi kami mapaalis sa susunod na linggo. Elena, bulyaw ni Marco. Tumayo ito at dinuro ang asawa. Bahay lang yan. Buhay ito ng nanay ko. Napakawalang utang na loob mo naman. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Mas mahalaga pa ba ang lupa kaysa sa biyenan mo? Ang salitang walang utang na loob ay tumama sa dibdib ni Elena na parang isang matalim na balisong. Ito ang huling barahan ng mga Kastilyo, ang gamitin ang moralidad para itago ang kanilang kriminal na gawain. Tumingin siya kay Aurora na ngayon ay nagsisimula nang humagulgol ng malakas, isang ingay na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Sige, ang sabi ni Elena. Tumayo siya at lumakad patungo sa kanilang kwarto. Kukunin ko ang pera. Habang binubuksan niya ang maliit na vault sa loob ng cabinet, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang kapanatagan. Hindi niya ibibigay ang pera nang walang kapalit. Kinuha niya ang bundle ng pera, ngunit bago lumabas, kinuha rin niya ang kanyang cellphone at palihim na pinindot ang record button. Inabot niya ang pera kay Marco sa harap ni Aurora. Heto ang pera, pero pangako niyo sa akin, gagamitin niyo ito para sa ospital. Huwag niyo akong bibiguin dahil ito na ang huling sentimong mayroon ako. Salamat, Elena. Salamat, anak. Ang sabi ni Aurora. Mabilis na kinuha ang pera at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Tila biglang nagkaroon ng lakas sa mga kamay. Huwag kang mag-alala. Gagaling ako para sa inyo. Lumabas si Marco bitbit ang pera. Kunwari ay bibili ng mga gamot. Ngunit alam ni Elena na pupunta ito sa bodega. Pagkaalis ng asawa, naiwan si Elena sa sala kasama ang biyenan na ngayon ay himalang nakaupo na at nanonood ng TV, wala nang bakas ng sakit sa mukha. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Nakarecord ang lahat, ang paghingi ng pera para sa sakit, ang panunumbat ni Marco, at ang pag-amin na kukunin nila ang pondo ng bahay. Ma? Tawag ni Elena mula sa kusina. Ang boses ay malamig at puno ng misteryo. Sabi po sa balita, marami raw pong nahuhuling sindikato ng sugal ngayon at ang mga kasabwat daw, kahit biyenan o asawa, ay nadadamay sa kulungan. Sa tingin niyo po ba, ligtas tayo rito sa bahay? Natigilan si Aurora sa pagpaypay. Lumingon siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at biglang takot. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit. Ang gabi ay hindi na panahon ng pagtulog para kay Elena, kundi panahon ng paghahanda para sa isang digmaan na siya lamang ang nakakaalam. Habang ang buong bahay ay nababalot ng huwad na katahimikan, lumabas siya patungo sa isang maliit na coffee shop sa kabilang bayan upang makipagkita kay Sofia. Ang lamig ng madaling araw ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang apoy
sa kanyang dibdib ay sapat na upang panatilihin siyang gising at alerto. Elena, sigurado ka na ba rito? Ang seryosong tanong ni Sofia habang sinusuri ang mga voice recording at ang spreadsheet na ginawa ni Elena. Kapag sinimulan natin ang proseso para sa falsification of public documents, wala nang balikan ito. Maaring makulong si Marco. Huminga ng malalim si Elena. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na dati ay puro kalyo sa pagtatrabaho para sa pamilyang Castillo. Sofia, hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa pagbawi sa dangal ng mga magulang ko. Ang bahay na yon, ang huling hininga ni Papa. Hindi ko hahayaang maging pusta lang iyon sa sugal ng isang taong hindi man lang marunong rumespeto sa akin bilang asawa. Sige, ang sagot ni Sofia, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Pumunta ka sa bangko bukas. Hingin mo ang orihinal na kopya ng loan contract. Kapag nakita natin ang mismong pirma, maaari tayong kumuha ng handwriting expert. Sa loob ng 3 araw, maaari tayong maghain ng injunction para mapigilan ang pag-ilit sa bahay habang iniimbestigahan ang forgery. Kinabukasan, maagang nagtungo si Elena sa bangko. Ang amoy ng aircon at lumang papel sa loob ng opisina ay tila lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Nang ilapag ng bank officer ang dokumento sa harap niya, naramdaman ni Elena ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Doon, sa puting papel, ay nakita niya ang kanyang pangalan. Ang kurba ng titik E ay tila pamilyar, ngunit ang dulo ng stroke ay masyadong madiin. Isang katangian ng sulat kamay ni Marco kapag siya ay nagmamadali. Hinaplos ni Elena ang papel at sa bawat daliri niyang dumidikit sa pekeng pirma, tila naririnig niya ang bawat kasinungalingan ng kanyang asawa sa loob ng 10 taon. Ma'am, may problema po ba? Tanong ng bank officer. Wala po. Ang sagot ni Elena. Ang boses ay matatag. Gusto ko lang kumuha ng certified true copy nito. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Marco na may malapad na ngiti. Ang ngiting dati ay nagpapalunod sa kanya sa pag-ibig, ngunit ngayon ay nagpapangilo sa kanyang mga ngipin. Nakasuot ito ng bagong polo shirt, tila galing sa isang matagumpay na lakad. Love, Anin, ang galing ni Mama. Himalang gumaling agad siya pagkatapos uminom ng gamot na binili ko kanina. Ang sabi ni Marco, sabay akbay kay Elena. Sabi ko sa'yo, investment yung 50,000? Ngayon, relax ka na lang. May inaayos akong malaking deal at kapag natuloy yun, mababayaran natin lahat ng utang at mabibili ko uli yung kwintas mo. Tumingin si Elena sa asawa. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling nakita niya ang kawalan ng konsensya sa mga mata ni Marco. Nagagawa pa nitong magbiro at mangako habang alam nitong ang bahay nila ay itataya na sa loob ng ilang araw. Imbis na sumabog, ngumiti si Elena. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Mabuti naman kung ganun, Marco, ang sabi ni Elena. Sana nga ay matapos na ang lahat ng problema natin sa lalong madaling panahon. Hapon na nang may marinig silang marahas na katok sa kanilang gate. Ang tunog ay tila isang babala na nagpatahimik sa tawanan ni Marco at Aurora sa sala. Lumabas si Marco, kampante at akalang ang buyer na ng bahay ang dumating. Ngunit pagbalik niya, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. May hawak siyang isang kulay kape na sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang nakasulat sa labas. Isang opisyal na sulat mula sa korte. Isang subpoena para sa isang preliminary investigation tungkol sa reklamo ng forgery at fraud. Ano ito, Marco? Tanong ni Aurora. Tumayo ito mula sa sofa at inagaw ang sulat. Anong forgery? Anong fraud? Sino ang nagdemanda sa'yo? Lumingon si Marco kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at nagsisimulang takot. Elena, may alam ka ba rito? Bakit may sulat mula sa korte tungkol sa loan ng bahay? Nanatiling nakatayo si Elena sa gitna ng sala.
Diretso ang tingin at walang bakas ng kaba. Ang kanyang katahimikan ay tila isang dambuhalang pader na hindi nila kayang tibagin. Bakit mo ako tinatanong, Marco? Ang malamig na sagot ni Elena. Hindi ba't ikaw ang direktor? Ikaw ang nakakaalam sa lahat ng transaksyon sa bahay na ito. Baka nagkamali lang ang korte o baka naman dumating na ang araw na hindi na kayang itago ng maskara ang baho ng katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng tingga. Ang tanong na naiiwan sa air ay hindi na kung paano sila makakatakas, kundi kung hanggang saan ang kayang gawin ni Elena para tuluyang gibain ang kaharian ng kasinungalingan na itinayo ng mga Kastilyo. Elena, gawan mo ng paraan ito. Hindi pwedeng ganito. Baka tuluyan akong makulong. Ayusin mo ang gusot na ito dahil ikaw naman ang accountant. 'Di ba? Sabihin mo sa bangko na nagkamali lang sila. Ang boses ni Marco ay pumailan lang sa sala, puno ng desperasyon at panginginig. Kanina pa siya pabalik-balik sa paglalakad. Ang kanyang mga yapak ay mabilis at walang direksyon. Tila isang hayop na nakakulong sa isang bitag na unti-unting sumisikip. Ang sulat mula sa korte ay nakalapag sa lamesa. Tila isang tahimik na saksi sa kanyang nagbabadyang pagbagsak. Tiningnan siya ni Elena habang dahan-dahang tinitiklop ang mga nilabhang damit. Ang kanyang mga kilos ay kalmado. Tila ba ang boses ng asawa ay isang malayo at walang saysay na ingay lamang. Marco, paano ko aayusin ang isang bagay na hindi ko naman alam kung paano nagsimula? Sabi mo ay maayos ang lahat. Sabi mo ay direktor ka. Bakit ako ang tatanungin mo tungkol sa forgery? Sumasagot ka na ngayon. Ang singit ni Doña Aurora na ngayon ay wala ng bakas ng sakit sa puso, ngunit ang mukha ay lukot sa labis na pag-aalala. Wala ka talagang silbi. Kung hindi dahil sa malas na dala mo sa bahay na ito, hindi mangyayari ito kay Marco. Siguro ay may ginawa kang mali sa mga papeles kaya tayo nadadamay. Ngumiti ng bahagya si Elena. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ang simula ng kanyang ganti. Ang yugto kung saan ipaparanas niya sa kanila ang bawat pait na ipinalunok nila sa kanya. Marco, may sasabihin din pala ako sa inyo, ang mahinang sabi ni Elena. Tungkol sa pera. Dahil sa gulo na ito, na-freeze ang lahat ng accounts ko sa bangko para sa investigasyon. Wala na tayong pambayad sa kuryente, sa tubig, at wala na ring pambili ng pagkain simula ngayong gabi. Natigilan ang mag-ina. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing pait ng apdo. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang nag-aapoy na katayuan. Ano? Ang bulyaw ni Marco. Anong wala ng pera? Paano ang mga lakad ko? Paano ang panggastos natin sa araw-araw? Magtiis tayo, Marco. Ang sagot ni Elena. Ang boses ay puno ng mapait na merienda. Gaya ng pagtitiis ko sa loob ng 10 taon habang itinatago mo ang katotohanan. Gaya ng pagtitiis ko habang kinakain niyo ang pinakamasarap na pagkain habang ako ay nakatingin lang sa inyo. Nang gabing iyon, nagsimula ang mirroring ni Elena. Sa hapagkainan, ang tanging nakahain ay 3 piraso ng tuyo at 1 mangkok ng kanin na tila matagal nang nakasalang. Walang juice, walang prutas, at higit sa lahat, walang aircon dahil pinatay ni Elena ang main switch sa labas sa pagkukunwaring naputulan na sila ng kuryente. Ang dilim sa loob ng bahay ay binalot ng init ng gabi. Narinig ni Elena ang malalakas na reklamo ni Aurora mula sa kabilang silid. Ang tunog ng pagpaypay nito na tila isang mabilis na pagpalo ng pakpak ng insekto. Narinig din niya ang pagmumura ni Marco habang pilit na binubuksan ang kanyang cellphone na wala ng internet dahil hindi rin binayaran ni Elena ang bill. Ito ang kanyang golden moment, ang makita ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya na ngayon ay nagdurusa sa kawalan ng mga luhong hindi naman nila pinaghirapan. Sa gitna ng kadiliman,
Habang nakaupo si Elena sa gilid ng kanyang kama, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala. Ang bawat pawis na pumatak mula sa inyong mga noo sa gabing ito ay kabayaran lamang sa bawat luhang ibinuhos ko sa dilim. Ang bulong ni Elena sa sarili. Ang gutom na nararamdaman niyo ngayon ay wala pa sa kalahati ng gutom ng kaluluwa ko sa inyong pagmamahal na puro kasinungalingan. Habang ang mag-ina ay hindi mapakali sa init at gutom, si Elena ay nananatiling matatag. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang pangamba ang muling sumibol. Alam niyang kapag lalong naipit si Marco, mas magiging mapanganib ang mga hakbang nito. Isang marahang katok ang narinig ni Elena sa bintana ng kanyang kwarto. Isang anino ang nakatayo sa labas. Nang silipin niya ito, nakita niya si Tita Baby na may dalang isang maliit na sobre. Anong bagong impormasyon ang dala ng kanyang tapat na kapitbahay? At handa na ba si Elena sa susunod na pasabog na maaaring tuluyang sumira sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi? Ang bawat hibla ng hangin sa labas ng bintana ay tila may dalang babala. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang salamin at kinuha ang sobre mula sa kamay ni Tita Baby. Walang salitang namagitan sa kanila. Tanging ang palitan ng makahulugang tingin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang isara ni Elena ang bintana, mabilis niyang binuksan ang sobre sa ilalim ng maliit na flashlight. Ang laman? Isang kopya ng flight itinerary. Si Marco Castillo, kasama ang isang pangalan, Gina Lopez, ay may nakatakdang flight paalis ng bansa sa loob ng 3 araw. Kasama rin sa sobre ang isang litrato ni Marco na pumasok sa isang kilalang travel agency noong nakaraang linggo. May hawak na makapal na sobre na tila puno ng pera. Naramdaman ni Elena ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi lang siya ninakawan. Balak siyang iwanan ni Marco sa gitna ng lahat ng utang at kaso, habang ito ay magpapakasaya sa ibang bansa, kasama ang babaeng naningil sa kanya. Hindi ka makakaalis, Marco, ang bulong ni Elena sa dilim. Hindi hanggat hindi mo na ibabalik ang bawat sentimong kinuha mo. Inayos ni Elena ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang gulanit na duster at nagsuot ng isang maayos na pantulog. Inayos niya ang kanyang buhok at naglagay ng kaunting pabango, ang paboritong amoy ni Marco noong bago pa lang silang mag-asawa. Ito ang simula ng kanyang huling pagpapanggap. Lumabas siya sa sala. Nakita niya si Marco na nakahiga sa sofa, pawisan at iritado dahil sa init. Nilapitan siya ni Elena at marahang naupo sa gilid ng sofa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa braso ni Marco, isang haplos na puno ng kunwaring lambing. Love, gising ka pa ba? Ang mahinang tanong ni Elena. Ang boses ay malambot at tila puno ng pagsisisi. Nagulat si Marco sa biglang pagbabago ng pakikitungo ng asawa. Tumingin siya kay Elena. Naghahanap ng anumang senyales ng galit, ngunit ang nakita niya ay ang tanga at marupok, na Elenang akala niya ay kontrolado pa rin niya. Elena? Bakit? Ang tanong ni Marco, bumangon ito at tila nabuhayan ng loob. Nabuhayan. Pasensya na, Marco. Natakot lang ako kanina kaya ko nasabi ang mga bagay na, yun. Ang pagsisinungaling ni Elena habang nakatitig sa mga mata nito. Hindi ko kayang makitang naghihirap ka. Mayroon pa akong isang lihim na account na hindi ko sinabi sa bangko. May sapat na pera doon para ayusin ang lahat, pero kailangan ko ang mga orihinal na dokumento ng bahay ni na Papa para ma-verify ang pondo. Nakita ni Elena ang biglang pagkislap ng sakim sa mga mata ni Marco. Ang lalaki ay mabilis na kumagat sa bitag. Talaga, love? May pera ka pa? Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitis. Niyakap ni Marco si Elena nang mahigpit. Naramdaman ni Elena ang pagdampi ng balat ng lalaking na ngayon ay itinuturing niyang kaaway. At sa bawat segundo ng kanilang yakap, ang kanyang sikmura ay bumabaliktad
sa matinding pandidiri. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Tila isang tapat na asawang naghahanap ng proteksyon. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng pakikipagtagisan ng galing sa pag-arte. Sa gitna ng dilim at init, si Elena ay nagmistulang isang anghel sa harap ng demonyong nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Nasaan ang mga dokumento, Marco? Kailangan ko silang makuha bago magbukas ang bangko bukas. Ang bulong ni Elena sa gitna ng kanilang yakap. Dahil sa labis na katuwaan at pag-aakalang maliligtas na siya, binitawan ni Marco ang kanyang pag-iingat. Nasa ilalim ng tiles sa likod ng malaking florera, sa kwarto ni Mama. Doon ko itinago ang susi ng vault na may lahat ng orihinal na titulo. Kukunin ko para sa iyo bukas. Huwag na, Marco. Pagod ka na. Ako na ang kukuha para maaga kong madala sa bangko. Ang mabilis na sagot ni Elena. Hinalikan ni Marco ang noo ni Elena, isang halik na tila tatak ng kanyang sariling kamatayan sa sibil na aspeto. Salamat, Elena. Ikaw talaga ang nag-iisang babae para sa akin. Nang makatulog si Marco sa sofa dahil sa labis na kagaanan ng loob, dahan-dahang tumayo si Elena. Lumakad siya patungo sa kwarto ni Aurora na mahimbing ding natutulog. Gamit ang kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang inangat ang tiles sa likod ng florera. Walang tunog na nalikha ang pag-angat ng semento. Tanging ang marahang paghinga ng kanyang biyenan ang naririnig. Doon, nakita niya ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay ang susi ng vault at ang orihinal na titulo ng bahay, ngunit may kasama pang isa. Isang dokumento na hindi niya inaasahan. Ito ay isang deed of absolute sale. Nakapangalan na sa isang buyer at ang petsa ay bukas. Balak na talagang ibenta ni Marco ang bahay bukas ng umaga at tumakas paalis ng bansa sa gabi. Nanginig ang buong pagkatao ni Elena. Isang minuto na lang at mawawala na sa kanya ang lahat. Mabilis niyang kinuha ang mga dokumento at lumabas ng kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay tila lumulutang sa hangin habang binabagtas ang pasilyo. Ngunit bago siya makarating sa pinto, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso mula sa dilim. Saan mo dadalhin ang mga yan, Elena? Ang boses ni Aurora ay gising na gising, malamig at puno ng panganib. Akala mo ba ay hindi ko alam ang bawat galaw mo sa loob ng bahay na ito, Elena? Masyado kang naging kampante. Akala mo ba ay ganoon kadaling nakawin ang tanging barahan namin para sa kaligtasan ng anak ko? Ang boses ni Aurora ay tila isang malat na bulong, puno ng puot at pagmamaliit. Ang pagkakahawak niya sa braso ni Elena ay mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ba ibinibinaon sa balat ng manugang. Sa dilim ng pasilyo, ang mga mata ng matanda ay nagniningning sa galit. Tila isang hayop na handang manakmal para protektahan ang kanyang teritoryo. Naramdaman ni Elena ang marahas na pagpintig ng kanyang puso, ngunit hindi siya gumalaw. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa pagpigil sa panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang mga dokumento, ang mga papel na magdidikta kung siya ba ay babangon o tuluyang lulubog. Ma, bitawan niyo ako, ang malamig na sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig, isang bagay na tila ikinagulat ni Aurora. Kinuha ko lang ang dapat na sa akin. Ang bahay na ito ay pag-aari ng mga magulang ko. Wala kayong karapatang ibenta ito nang talikuran ako. Isang tuyong tawa ang isinagot ni Aurora. Karapatan? Sa pamilyang ito, ang karapatan ay nasa may kapangyarihan. At ikaw, Elena, ay wala kundi isang kasangkapan lamang. Marco, gising! Ang asawa mong tapat ay sinusubukan tayong takasan. Ang sigaw ni Aurora ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Narinig ni Elena ang mabilis na pagbangon ni Marco mula sa sofa sa sala. Ang tunog ng kanyang mga paa na mabilis na lumalapit sa pasilyo. Sa isang saglit, bumukas ang ilaw
at ang nakasisilaw na liwanag ay tumama sa kanilang tatlo. Elena, anong ginagawa mo? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito na dahan-dahang napalitan ng galit nang makita ang mga dokumento sa kamay ng asawa. Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan. Huwag mong pilitin na gumamit ako ng dahas. Ito ang kanyang golden moment ng katatagan. Sa halip na umiyak o magmakaawa, itinuwid ni Elena ang kanyang tayo. Tiningnan niya ang dalawang taong ito, ang asawa niyang naging Judas at ang biyenang naging ahas. Gamit ang dahas, Marco? Iyan ba ang huling paraan niyo? Ang hamon ni Elena. Sige, gawin niyo. Pero tandaan niyo, ang pirma ko sa deed of sale na yan ay kailangang maging voluntaryo sa harap ng notaryo publiko. Kapag nakita nilang may pasa ako o pilit ang lahat, wala kayong makukuha kahit isang sentimo sa buyer niyo bukas. Natigilan si Marco. Ang katusuhan ni Elena ay hindi niya inaasahan. Alam niyang tama ang asawa. Ang buyer na kakausapin nila ay mabusisi at hindi papayag sa anumang bahid ng gulo. Dahan-dahang binitawan ni Aurora ang braso ni Elena, bagaman ang kanyang tingin ay nananatiling matalim. Sige, Elena, matalino ka. Ang banta ni Marco, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ibigay mo ang mga papel na yan at pangako, hindi ka namin sasaktan. Hahayaan ka naming manatili rito hanggang sa makahanap ka ng matitirhan. May mas magandang mungkahi ako, ang sabi ni Elena. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan para makakuha ng oras. Bukas ay fiesta ng bayan. Inimbitahan ko na ang lahat ng mga kamag-anak nyo, ang mga tito at tita mo. Marco, gagawa tayo ng isang selebrasyon. Doon, sa harap ng lahat, i-anunsyo natin ang promotion mo at ang swerte ng pamilya Castillo. At pagkatapos ng handaan, pipirmahan ko ang lahat ng gusto nyo. Nagkatinginan ang mag-ina. Ang ideya ng isang huling pagpapakitang tao, ang pagpapakita sa buong angkan na sila ay matagumpay, ay masyadong matamis para tanggihan ni Aurora. Ang hiya at ang uhaw sa papuri ay muling nanaig. Isang fiesta, ang bulong ni Aurora. Gusto kong makita ng lahat na tayo ay nasa itaas pa rin. Deal, ang sabi ni Marco. Pero mananatili ang mga dokumento sa akin sa gabing ito. At bukas, pagkatapos ng kainan, tatapusin natin ang lahat ng ito. Inabot ni Elena ang mga papel kay Marco. Alam niyang ito ay isang mapanganib na laro. Ngunit kailangan niya ang buong araw bukas para maisagawa ang huling hakbang ng kanyang plano kasama si Sofia at Tita Baby. Nang gabing iyon, habang nagluluto si Elena ng malalaking kawan ng pagkain para sa susunod na araw, ang bawat hiwa niya sa karne at bawat halo niya sa sarsa ay tila isang ritual ng paglilibing. Ang amoy ng bawang at sibuyas ay humalo sa hangin. Tila bango ng isang huling hantungan. Pinanood siya ni Marco at Aurora mula sa malayo. Kampante na sa wakas ay sumuko na ang kanilang tanga na si Elena. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Marco. Sa ilalim ng kanyang apron, may nakatagong isang maliit na recording device na patuloy na kumukuha ng bawat usapan nila tungkol sa benta ng bahay at sa pagtakas sa bansa. At may isa pang lihim. Isang misteryosong tao ang nakatakdang dumating sa fiesta bukas. Isang taong hindi inaasahan ni Marco na makikita niyang muli. At isang taong may hawak ng susi sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Mabusog kayo bukas, ang bulong ni Elena habang tinitingnan ang kumukulong sarsa. Dahil ito na ang huling hapunang pagsasaluhan natin sa ilalim ng bubong na ninakaw nyo. Ang paligid ay puno ng makukulay na banderitas at ang ingay ng musika mula sa labas ay abot hanggang sa loob ng tahanan ng mga Castillo. Amoy na amoy ang malinamnam na lechon at ang iba't ibang putaheng inihanda ni Elena.
Ang sala ay punong-puno ng mga kamag-anak, mga tito, tita, at pinsan ni Marco na bihirang magpakita, ngunit laging naroon kapag may handaan. Si Doña Aurora ay parang reyna na nakaupo sa gitna, tumatanggap ng mga papuri tungkol sa matagumpay niyang anak. Naku, Aurora, napakagaling talaga nitong si Marco. Direktor na sa murang edad. At itong si Elena, napakaswerte dahil hindi na niya kailangang magpakapagod. Ang sabi ni Tita Presi habang humihigop ng mainit na sabaw. Ngumiti ng matamis si Aurora. Ang kanyang abaniko ay mabilis na gumagalaw. Siyempre, nasa dugo namin ang pagiging leader. At si Elena, sadyang masunurin lang talaga, kaya pinagpala ang pagsasama nila. Mula sa kusina, pinanood sila ni Elena. Ito ang kanyang golden moment ng huling paglilingkod. Inilapag niya ang huling putahe sa lamesa sa harap ni Aurora. Sa bawat pagdampi ng pinggan sa tela ng lamesa, tila naririnti ni Elena ang pintig ng orasan ng tadhana. Tumingin siya kay Marco, na kasalukuyang nakikipagtawanan sa mga pinsan niya. Hawak ang isang baso ng alak. Tila ba wala siyang balak na tumakas mamayang gabi. Mga kamag-anak, pwedeng makuha ang inyong atensyon? Ang malakas na tawag ni Marco. Tumayo siya at itinaas ang kanyang baso. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong pagdalo. Ngayong araw, hindi lang fiesta ang ating ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang din natin ang bagong yugto ng buhay namin ni Elena. Isang yugto ng mas malaking tagumpay. Nagpalakpakan ng lahat. Ngunit bago pa man makaupo si Marco, lumapit si Elena sa gitna. Bit-bit ang isang remote control at nakaturo sa malaking TV sa sala. Sandali lang, Marco, ang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat na para patahimikin ang buong silid. May inihanda akong munting sorpresa para sa'yo. Isang tribute video para sa lahat ng mga sikretong sakripisyo mo para sa pamilyang ito. Elena, wag na. Nakakahiya sa kanila. Ang pilit na tawa ni Marco, bagaman ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng magpakita ng kaba. Hindi, Marco. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kakagaling, ang sagot ni Elena. Pinindot ni Elena ang button. Ang screen ay hindi nagpakita ng mga litrato ng kasal o masasayang alaala. Sa halip, ang unang lumabas ay ang malinaw na recording ng usapan ni na Marco at Aurora sa bodega kasama si Gina. Ang boses ni Marco na nagsasabing itataya niya ang buhay ni Elena para sa insurance money ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng semento. Ang malakas na pagbagsak ng kutsara ni Tita Presi sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Kasunod nito ay ang mga scanned copies ng mga pekeng dokumento, ang mga litrato ni Marco sa sabungan habang kasama ang ibang babae, at ang huli, ang flight itinerary nila ni Gina paalis ng bansa ngayong gabi. Ano ito, Marco? Ang tanong ng isang tiyuhin. Ang boses ay puno ng pandidiri. Elena, patayin mo yan! Kasinungalingan ang lahat ng yan. Ang bulyaw ni Aurora, tumayo siya at tinangkang agawin ang remote. Ngunit hinarangan siya ni Tita Baby na kanina pa pala nakatayo sa likod. Hayaan niyo siyang matapos, Aurora. Karapatan naming malaman kung anong klaseng pamilya ang kinabibilangan namin. Ang matapang na sabi ni Tita Baby. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Sofia, ang abogado, kasama ang dalawang lalaking nakauniforme, isang sheriff at isang pulis. Marco Castillo, ang tanong ng pulis. Mayroon kaming warrant para sa iyong investigasyon tungkol sa kasong estafa at falsification of public documents. At Doña Aurora Castillo, kasama kayo sa reklamo bilang kasabwat sa pandaraya. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng abo. Tumingin siya sa kanyang mga kamag-anak na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may matinding puot at hiya. Ang hiya
na pilit nilang iniwasan ay ngayon ay nakabalot sa kanila ng mas matindi pa sa anumang utang. Lumapit si Elena kay Marco. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na katarungan. Ang fiesta ay para sa pasasalamat, Marco, at nagpapasalamat ako dahil sa araw na ito, malaya na ako sa inyong dalawa. Dinala ng mga pulis ang mag-ina palabas ng bahay sa gitna ng panunood ng lahat ng kapitbahay at kamag-anak. Ang sigaw ni Aurora tungkol sa utang na loob ay unti-unting naglaho habang isinasara ang pinto ng patrol car. Naiwan si Elena sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga pagkain at mga kamag-anak na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang tao pang lumapit sa kanya mula sa labas. Isang lalaking hindi niya inaasahan, ang tunay na buyer ng bahay na pinagbentahan ni Marco. May hawak siyang isang dokumento na magbabago sa lahat ng plano ni Elena. Miss Elena, ang sabi ng lalaki, totoo bang hindi mo alam na naibenta na ang bahay na ito noong nakaraang linggo at ang lahat ng gamit dito ay hindi na sa iyo simula bukas? Napatigil ang mundo ni Elena. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit may isa pa palang huling pasabog na iniwan si Marco na hindi niya napaghandaan. Ito ang pirma mo, ma'am. Maayos ang lahat ng papeles at bayad na ako ng buo kay Mr. Castillo. Bukas na bukas din, kailangang malinis na ang bahay na ito dahil darating ang mga tauhan ko. Ang boses ni Mr. Valdez ay tila isang malakas na dagundong na yumanig sa pundasyon ng pagkatao ni Elena. Nakatayo siya sa gitna ng sala na puno pa rin ng mga tira-tirang pagkain mula sa fiesta. Mga pagkaing naging saksi sa pagbagsak ni Marco at Aurora. Ngunit tila magiging mitya rin ang kanyang sariling pagkaalis sa tahanang kinalakihan. Tiningnan ni Elena ang dokumentong inabot ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagod na tila dumadagsa sa kanyang buong katawan. Naramdaman ni Elena ang marahang paghawak ni Sofia sa kanyang balikat. Mr. Valdez, ako ang abogado ni Miss Elena. Ang dokumentong hawak ninyo ay produkto ng falsification. Hindi pumirma ang kliyente ko sa anumang benta. Kaya sa batas, ang transaksyong ito ay walang bisa mula pa sa simula. Wala akong pakialam sa gulo ninyong mag-asawa. Ang bulyaw ni Mr. Valdez, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Naglabas ako ng pera. Kung kailangang gamitan ko ng puwersa para makuha ang bahay na ito, gagawin ko. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. At ang bawat salita ay mahirap bigkasin. Ibigay niyo sa akin ang gabing ito, ang mahinang sabi ni Elena, ngunit may awtoridad sa kanyang tinig. Bukas ng umaga, aalis ako, pero asahan ninyo, babalik ako rito taglay ang utos mula sa korte na ang bahay na ito ay mananatiling sa akin. Nang lisanin ng mga tao ang bahay, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ito ay isang katahimikang masakit sa pandinig. Lumakad si Elena sa pasilyo. Ang kanyang mga yapak ay lumilikha ng malungkot na tunog sa lumang kahoy na sahig. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang mga magulang. Hinaplos niya ang gilid ng kama. Ang bawat ukit ng kahoy ay nagpapaalaala sa kanya ng mga hapong payapa niyang kapiling ang kanyang ama at ina. Ang munting pangarap na protektahan ang kanilang alaala ay tila naging isang madugong labanan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling tinititigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Gulo-gulo ang buhok, pagod ang mga mata, ngunit may apoy na hindi na kayang patayin ng kahit anong bagyo. Dahan-dahan niyang itiniklop ang kanyang mga damit. Walang hikbi, walang ingay. Ang bawat tiklop ay simbolo ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang pagiging biktima. Kinabukasan, bago siya tuluyang lumisan, nagtungo si Elena sa presinto. Sa likod ng mga rehas, nakita niya ang isang anyo ng lalaki na hindi na niya kilala. Si Marco ay nakaupo sa sulok,
Ang kanyang mamahaling polo shirt ay marumi na at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Elena, love, ilabas mo ako rito. Ang pagsusumamo ni Marco nang makita ang asawa. Si Mama, hindi niya kaya sa loob. Patawarin mo na ako. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang pera. Nasaan ang pera ng insurance ni Papa, Marco? Ang tanong ni Elena. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Nalaman ko sa bangko kanina. Pinalitan mo ang beneficiary. Inilagay mo ang pangalan ni Gina. Natigilan si Marco. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamabigat na kumpirmasyon. Ang lalaking minahal ni Elena ay hindi lamang magnanakaw ng kasalukuyan, kundi mamamatay tao rin ng nakaraan. Hindi lang bahay ang kinuha mo sa akin, Marco. Kinuha mo pati ang huling seguridad na iniwan ni Papa para sa akin. Ang sabi ni Elena habang dahan-dahang tumatalikod. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin sa galit. Papatayin kita sa katarungan. Sa bawat araw na mabubulok ka rito, isipin mo ang mukha ko, ang babaeng inakala mong tanga. Pero ang huling taong magsasara ng pinto ng kalayaan mo. Paglabas ni Elena sa presinto, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Bit-bit ang kanyang dalawang maleta. Lumakad siya patungo sa kotse ni Sofia. Ngunit bago siya makasakay, isang hindi pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Isang matandang lalaki na may seryosong mukha ang tumingin sa kanya. Miss Elena Castillo, ako ang dating partner ng tatay mo sa negosyo sa probinsya. Matagal na kitang hinahanap. May iniwan ng tatay mo na hindi mo pa alam. Isang bagay na hindi kayang nakawin ni Marco, kahit kailan. Ano ang lihim na iniwan ng ama ni Elena? At paano nito babaguhin ang takbo ng kanyang laban para sa katarungan? Ang sugat ay hindi lamang tanda ng hapdi, kundi isang patunay na ang isang tao ay may kakayahang maghilom at magpatuloy sa kabila ng lahat. Ito ang bulong ni Elena sa kanyang sarili habang nakatingin sa malawak na palayan sa probinsya. Matapos ang mahabang biyahe kasama si Don Renato, ang dating kasosyo ng kanyang ama, tila ngayon lamang muling nakahinga ng malalim si Elena. Ang amoy ng sariwang hangin at ang marahang pagaspas ng mga dahon ng niyog ay tila mga kamay na humahaplos sa kanyang nagod na kaluluwa. Hindi alam ni Marco ang tungkol dito, Elena. Ang basag na tinig ni Don Renato habang iniaabot ang isang lumang dokumento. Ang tatay mo, bago siya pumanaw, ay may kutob na. Sabi niya sa akin, Renato, ang anak ko ay may pusong busilak. Baka abusuhin ng mga taong makitid ang isip. Itabi mo ang lupang ito at ang kaunting naipon ko sa negosyo. Ibigay mo lang sa kanya kapag wala na siyang matakbuhan. Ngayon ang oras na yon, anak. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon, akala niya ay mag-isa siya sa pakikipaglaban sa mga Kastilyo. Hindi niya alam na kahit sa kabilang buhay, ang pag-ibig ng kanyang ama ay nagsilbing isang lihim na kuta na naghihintay lamang sa tamang sandali upang siya ay iligtas. Hinawakan niya ang titulo ng lupa, isang maliit na hasyenda at isang lumang bahay na bato. Ito ang kanyang bagong simula. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling naupo siya sa beranda ng lumang bahay, hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Habang pinapanood ang paglubog ng araw, wala nang sumisigaw, wala nang nambabatikos, at wala nang nagnanakaw ng kanyang kapayapaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging musika ng kanyang kalayaan. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandaliang nagambala ng pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang tawag mula sa presinto, si Doña Aurora. Elena, anak, maawa ka. Ang boses ni Aurora ay puno ng pekeng hikbi. Tila isang sirang plaka
Napilit na inuulit ang lumang himig. Ang puso ko, Elena. Hindi ko na kaya rito. Masyadong mainit. Masyadong masikip. Sabihin mo sa mga pulis na nagkamali ka lang. Dito na ba magtatapos ang utang na loob mo sa amin? Pinatira ka namin. Pinakain ka namin. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang puso ay hindi na bumibilis sa kaba o galit. Ang bawat salita ni Aurora ay tila mga bato na nahuhulog sa isang malalim na balon. Walang epekto. Walang ingay. Ma! Ang matatag na sagot ni Elena. Ang utang na loob ay binabayaran ng pagmamahal, hindi ng pagpapaalipin. Ang pagkain at tirahan na ibinigay nyo ay matagal ko nang nabayaran ng bawat patak ng pawis at dugo ko sa loob ng 10 taon. Kung may utang man, kayo ang mayroon noon sa akin. Utang ng katotohanan at respeto. Walang hiyang bata ka. Biglang nagbago ang tono ni Aurora. Lumabas ang tunay na lason sa kanyang dila. Mabubulok ka rin sa lungkot. Walang tatanggap sa'yo. Mabubulok man ako, ma, ay sa sarili kong kapayapaan. Ang huling sabi ni Elena, bago niya dahan-dahang pinatay ang tawag. Hindi niya binura ang numero. Hinayaan niya itong manatiling piping saksi sa kanyang huling paalam. Lumingon si Elena kay Sofia na kasalukuyang nag-aayos ng mga legal na papeles sa lamesa. Sofia, simulan na natin ang pagbawi sa bahay ni na Papa sa Maynila. Gamitin mo ang lahat ng pondo mula sa trust fund ko. Gusto kong makuha ang bahay na yon bago matapos ang buwan, hindi para tirhan, kundi para gawing isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial fraud. Isang bagong ningning ang sumilay sa mga mata ni Elena. Ang kanyang laban ay hindi na lamang para sa sarili. Ito ay para sa lahat ng mga Elenang nabulag ng pag-ibig at nagapos ng maling konsepto ng obligasyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang liham ang iniabot sa kanya ni Don Renato. Isang liham na selyado pa mula sa kanyang ama na may nakasulat na, para sa asawa ni Elena. Anong mensahe ang iniwan ng kanyang ama para kay Marco? At handa ba si Elena na harapin ang huling sikretong ito na maaaring magpabago sa hatol ng korte? Ang bawat hakbang ni Elena sa pasilyo ng piitan ay tila isang pagbilang sa mga taong dumaan na puno ng pait. Ang amoy ng kalawang, pawis, at kawalang pag-asa sa loob ng gusaling iyon ay isang matinding kaibahan sa sariwang simoy ng hangin sa probinsyang kanyang iniwan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Hawak niya ang isang dilaw na sobre, ang huling piraso ng katotohanan na magsasara sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa kabila ng rehas, nakita niya ang isang anino ng lalaking dati niyang tinawag na mundo. Si Marco ay nakaupo sa isang sementadong upuan, malayo ang tingin, at tila tuyot na ang mga mata sa kaiiyak. Nang mapansin niya ang pagdating ni Elena, mabilis siyang lumapit at kumapit sa mga bakal. Elena, love, salamat at bumalik ka. Ang boses ni Marco ay paos at puno ng desperasyon. Sabi ng abogado ko, malaki ang laban niyo. Maawa ka. Bawiin mo ang demanda. Hindi ko kayang manatili rito. Si Mama, palagi siyang nahihimatay sa kabilang selda. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako para mabayaran ka. Tumingin si Elena sa kanya, hindi nang may puot, kundi nang may malalim na awa. Hindi ako pumunta rito para pag-usapan ng kaso, Marco. Pumunta ako rito para ibigay ito. Sulat ito ni Papa para sa'yo. Ngayon ko lang ito nakita. Dahan-dahang iniabot ni Elena ang sobre sa pagitan ng mga rehas. Nanginginig ang mga daliri ni Marco habang binubuksan ng papel. Sa bawat salitang kanyang binabasa, ang kanyang mga balikat ay tila bumabagsak sa bigat. Marco, anak, ang simula ng sulat ng ama ni Elena. Alam ko ang tungkol sa utang ng pamilya mo sa mga Kastilyo bago pa man kayo ikasal ni Elena. Binayaran ko na ang lahat ng iyon sa bangko nang hindi nalalaman ng anak ko. Ayokong magsimula kayo ng pamilya na may bit-bit na pasanin.
Ibinigay ko sa iyo ang clean slate dahil nakita ko kung gaano ka kamahal ng anak ko. Inaasahan kong gagamitin mo ang pagkakataong ito para maging tapat na asawa at mabuting tao. Huwag mo sanang sayangin ang tiwalang ito. Nabitawan ni Marco ang sulat. Ang marang pagbagsak ng papel sa maruming sahig ay tila isang malakas na pasabog na winasak ang huling depensa ng kanyang budhi. Napahagulgol siya ng malakas, isang tunog ng pagsisisi na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Diyos ko, binayaran na pala ni Papa ang lahat. Ang hikbi ni Marco, ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na rehas. Nandoon na ako sa rurok, Elena. May pagkakataon na ako noon pa, pero pinili ko pa ring magsinungaling. Pinili ko pa ring maging sakim. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng ganap na paglaya. Pinanood ni Elena ang asawang dati niyang pinagsilbihan habang ito ay nagdurusa sa katotohanang siya mismo ang gumiba sa sarili niyang buhay. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na luha na gumulong sa kanyang pisngi. Hindi para sa nawalang pag-ibig, kundi para sa nasayang na kabutihan ng kanyang ama. Pinatawad ka na ni Papa bago ka pa humingi, Marco. Ang mahinang sabi ni Elena. Pero ang batas at ang tadhana ay hindi kasing lambot ng puso ni Papa. Kailangan mong pagbayaran ng bawat maling desisyon na ginawa mo pagkatapos niyang bigyan ka ng bagong buhay. Elena, huwag mo akong iwan. Please. Ang pagsusuma mo ni Marco. Ngunit tumatalikod na si Elena. Sa bawat hakbang niya palayo sa selda, tila may mga kadenang napuputol sa kanyang paligid. Naririnig pa rin niya ang pagsigaw ni Marco sa kanyang pangalan, ang tunog ng paghampas nito sa mga bakal. Ngunit hindi na siya lumingon. Lumabas siya ng presinto at huminga ng malalim. Ang polusyon ng Maynila ay tila naging kasing gaan ng bulak sa kanyang pakiramdam. Hinanap niya si Sofia na naghihintay sa loob ng sasakyan. Tapos na ang lahat, Sofia. Wala na akong utang na loob sa kanila at wala na rin silang kapangyarihan sa akin. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, napansin ni Elena ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa tapat ng presinto. Ang pilak na kotse ni Gina. Ano ang ginagawa ng babaeng yun doon? At meron pa bang huling alas si Gina na maaaring magpabagal sa tuluyang paglaya ni Elena? Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas, kundi sa lakas ng loob na harapin ang mga aninong pilit kang hinahabol hanggang sa sila ay maglaho sa liwanag. Huminto si Elena sa tapat ng pilak na kotse. Hindi na siya ang Elenang nangangatog, ang mga tuhod sa takot. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng katarungan. Bumaba ang bintana ng kotse at lumitaw ang malamig na mukha ni Gina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit, tila isang ahas na nawalan ng biktima. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nakakulong na ang asawa mong inutil, Elena? Ang banta ni Gina, ang boses ay puno ng lason. May mga dokumentong hawak ang mga tauhan ko. Kung hindi mo ibibigay ang bahay, asahan mong bawat sulok ng buhay mo ay gagawin kong impyerno. Hindi mo kilala ang kinalaban mo. Ngumiti si Elena. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may kasamang panalo. Gina, ikaw ang hindi nakakakilala sa akin. Akala mo ba ay ibinigay ko lang kay Marco ang 50,000 nang walang kapalit? Lahat ng usapan niyo sa bodega, lahat ng pagbabanta mo sa buhay ko ay nakarecord at nasa kamay na ng National Bureau of Investigation. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Gina. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng gulat at dahan-dahang takot. Kasama ni Sofia ang mga otoridad ngayon sa iyong opisina. Pagpapatuloy ni Elena, ang boses ay matatag at walang panginginig. Hindi na kailangan ng 7 araw, Gina. Ngayong oras na ito, tapos na ang paghahari-harian mo. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng gulo sa paligid. 2 sasakyan ng pulis ang humarang sa harap at likod ng kotse ni Gina. Ang tunog ng mga yabag ng mga opisyal sa semento ay tila isang hatol na hindi na mababawi.
Pinanood ni Elena habang pinupusasan si Gina, ang huling aninong nagdudulot ng dilim sa kanyang buhay. Wala siyang naramdamang tuwa, tanging isang malalim na paghinga ng ginhawa. Makalipas ang 1 buwan, muling tumayo si Elena sa tapat ng bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit wala na ang karatulang for sale. Sa halip, isang magandang arkong gawa sa bakal ang nakatayo. May nakasulat na, Luwalhati Foundation, Kanlungan ng Pag-asa. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng pintura at bagong linis na sahig ay humalo sa bango ng mga sariwang bulaklak sa hardin. Wala na ang mga gamit na nagpapaalaala sa kasakiman ni na Marco at Aurora. Ang bawat silid ay inayos para maging pansamantalang tahanan ng mga kababaihang nawala ng tinig dahil sa pang-aabuso at panloloko. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling tumayo siya sa harap ng portrait ng kanyang ama at ina sa gitna ng sala. Inayos niya ang kanyang wedding ring, hindi na sa kanyang daliri, kundi nakasabit sa isang frame bilang paalaala ng isang aral na natutunan sa pinakamasakit na paraan. Nay, nabawi ko na ang bahay. Ang bulong ni Elena, ang mga luha ay marahang gumugulong ngunit puno ng ngiti. Hindi na ito kulungan ng mga lihim. Ngayon, ito ay magiging pintuan para sa mga taong gustong magsimulang muli. Patawad kung natagalan, pero pangako, hindi na muling madidiliman ang tahanang ito. Lumingon si Elena nang marinig ang tawag ni Tita Baby at Sofia mula sa labas. Marami ng mga tao ang naghihintay para sa inaugurasyon. Nakita niya ang mga kapitbahay na dati ay tsimosa lang, ngunit ngayon ay may mga dalang pagkain at suporta. Naramdaman ni Elena ang init ng tunay na komunidad, ang tunay na kahulugan ng pamilya na hindi nakabatay sa dugo, kundi sa malasakit. Habang pinuputol ni Elena ang ribbon, tiningnan niya ang kalangitan. Ang sikat ng araw ay tila isang yakap na nagpaparamdam sa kanya na siya ay sapat, siya ay matapang, at siya ay malaya. Ang kwento ni Elena ay hindi nagtapos sa isang pag-ibig na nahanap sa iba, kundi sa isang pag-ibig na nahanap niya sa loob ng kanyang sarili. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo, ngunit marunong ding lumaban para sa kung ano ang tama. 1 taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga labi ng nakaraang bagyo. Ang sikat ng araw sa hapong ito ay may dalang kakaibang haplos, mainit, banayad, at puno ng pag-asa. Nakaupo si Elena sa beranda ng Luwalhati Foundation. Hawak ang isang tasang tsa habang pinapanood ang mga bata at kababaihan na masayang nagtatanim sa hardin. Ang bahay na dati ay naging saksi sa kanyang mga hikbi sa dilim, ay ngayon ay puno na ng mga awitin at tawanan ng mga pusong unti-unti ring naghihilom. Nakatanggap siya ng balita kanina mula kay Sofia. Si Marco ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan at ayon sa mga ulat, naging tahimik ito at madalas makitang nagbabasa ng Biblia. Si Doña Aurora naman, dahil sa katandaan at sakit, ay inilipat sa isang pasilidad kung saan siya ay inaalagaan, bagaman wala na ang kanyang dating kayabangan at ang kanyang mga tinig ay naging pabulong na lamang. Noong una, tinanong ni Elena ang sarili, napatawad ko na ba sila? Sa simula, ang sagot ay isang matinding hindi. Ngunit habang lumilipas ang mga araw na siya ay malaya, na-realize niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa mainit na uling ng puot na siya mismo ang nasusunog. Ngayon, sa harap ng portrait ng kanyang mga magulang, masasabi na niya ng may buong katapatan na wala na siyang bitbit na galit. Pinatawad na niya ang nakaraan upang mahanap ang kanyang sariling kapayapaan. Nahanap na ba niya ang binyen? Oo. Ang kanyang katahimikan ay hindi nabunga ng takot na baka may matuklasang bagong kasinungalingan. Ito ay katahimikang nagmumula
sa pagkaalam na siya ay sapat, na siya ay may kakayahang tumayo sa sariling mga paa at na ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakadepende sa pag-aproba ng ibang tao. Ang bawat gabi ay hindi na punong-puno ng pag-aalala, kundi ng pasasalamat sa mga munting biyaya ng buhay. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay para sa lahat ng mga nakikinig ay ito. Ang katotohanan ay maaaring magdulot ng matinding sakit sa simula. Ngunit ito lamang ang tanging susi na magbubukas sa pinto ng tunay na kalayaan. Huwag matakot na gibain ang isang pundasyong gawa sa kasinungalingan, dahil doon mo lamang masisimulang itayo ang isang tahanang gawa sa katapatan at pagmamahal sa sarili. Ang utang na loob ay hindi isang kadena na dapat sumakal sa iyong dangal, kundi isang pagkilala sa kabutihang dapat ay nagpapalago sa isang tao. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Isang bagong babae ang dumating, may bitbit na maliit na bag, at may mga matang puno ng takot. Isang Ellen ang nakita niya sa kanyang sarili noong nakaraang taon. Tumayo si Elena, lumapit sa babae, at hinawakan ang kamay nito ng may lambing. "Tuloy ka," ang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kalinga. "Huwag kang matakot. Narito ka na, sa tahanan, kung saan ang iyong mga luha ay dahan-dahang magiging lakas. Simulan natin ang iyong bagong kabanata." Habang papalubog ang araw, nagningning ang gintong singsing na nakasabit sa portrait ng kanyang ama. Isang paalaala na ang bawat pagtatapos ay isa lamang itong mas magandang simula. Sa wakas, ang dalampasigan ay payapa na at si Elena ay handa na para sa anumang daluyong na darating, dahil alam na niya kung paano maging sarili niyang liwanag sa gitna ng dagat. To sa lahat ng mga kababaihang nakikinig ngayon, ang iyong boses ay may kapangyarihan, ang iyong katotohanan ay may halaga, at sa bawat pagkakataon na pinipili mong mahalin ang iyong sarili, ikaw ay nagtatagumpay.